May isang bagay na malamang ginagawa mo ngayong gabi. Hindi dahil pabaya ka, hindi dahil wala kang alam. Ginagawa mo ito dahil matagal mo na itong ginagawa, marahil taon, marahil dekada. At walang sino man, hindi ang doktor mo, hindi ang pharmacist mo, ni isang health magazine man, ang nagsabi sa iyo na itigil ito. At gayon paman tahimik gabi-gabi itinataas nito ang blood pressure mo habang natutulog ka pinipilit ang mismong mga ugat na nagdadala ng dugo papunta sa utak mo at inihahanda ang eksena para sa isang umagang kayang baguhin ang lahat sa isang iglap. Hindi ako nagsasalita tungkol sa asin. Hindi ako nagsasalita tungkol sa alak o paninigarilyo. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na mas ordinaryo pa. Isang bagay na naroon sa iyong silid tulugan, sa iyong kusina, sa iyong banyo, bahagi ng isang routine na napakapamilyar kaya pakiramdam ay ligtas. At ang pagiging pamilyar na iyon ang mismong dahilan kung bakit ito mapanganib. Matapos ang higit 30 taon na pagtatrabaho kasama ang mga nakatatanda, pag-aaral kung paano tumutugon ang tumatandang katawan sa mga nakagawiang hindi natin kinukwestiyon, nakita ko ang parehong pattern na paulit-ulit na nangyayari nang may nakapipinsalang consistency. Ang mga pasyenteng nakakaranas ng pinakamasasamang kinalabasan ay kadalasan hindi ang mga namuhay ng pabaya. Sila ang maingat. Ang mga umiinom ng gamot ng tama, nagpapa-check up, at binabantayan ang kanilang pagkain. At gayunpaman, may isang bahagi ng kanilang nighttime routine ang tahimik na kumikilos laban sa kanila. Ngayong gabi, gusto kong baguhin iyon para sa'yo. Dahil narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga taong mahigit 65, ang mga oras sa gabi ay hindi neutral pagdating sa blood pressure mo. Isa itong larangan ng labanan. Ang isang malusog na katawan ay dapat makaranas ng tinatawag ng mga doktor na nocturnal dipping. Isang natural na pagbaba ng blood pressure habang natutulog na nagbibigay sa puso at mga ugat ng panahon para magpahinga at mag-recover. Ngunit kapag may ilang nakagawi ang gumugulo sa prosesong ito, nananatiling mataas ang pressure mo buong gabi. Patuloy ang pagtulak ng puso. Patuloy ang pagkapuwersa ng mga dingding ng ugat. At sa oras na imulat mo ang iyong mga mata sa umaga, ang pinsala mula sa 8 tahimik na oras na iyon ay nagawa na. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay ang mga particular na nighttime habits na sumisira sa natural na dipping process na ito sa mga taong mahigit 65. Mga gawin na tila harmless, tila healthy pa nga, ngunit hindi na kayang hawakan ng iyong tumatandang cardiovascular system tulad ng dati. Ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring ang pinakamahalagang gawin mo ngayong taon. Hindi para sa hinaharap mo, para sa ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell. Bawat linggo nagbabahagi ako ng impormasyong kailangan ng katawan mo at nakadalasan ay wala ng oras ipaliwanag ng karamihan sa mga doktor sa loob ng 15 minutong appointment. Ngayon, simulan natin ang una. Number 1, ang pagkain ng pinakamabigat mong meal pagkatapos ng 7 p.m. Para sa karamihan ng working adults, ang hapunan ang naging pinakamalaking meal dahil sa pangangailangan. Mabilis ang almusal. Sa desk ang tanghalian. Kaya ang dinner, ang iisang meal na may oras at katahimikan, ang naging sentro ng araw. Isang punong plato. Minsan may dagdag pa. At marahil may mainit at matamis pagkatapos. Kung nasa ganitong ritmo ka pa rin sa edad na 65-70 o higit pa, kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa mga oras pagkatapos ng mabigat na hapunan. Dahil ang ilalarawan ko ay isang bagay na madalas lang nalalaman ng tao pagkatapos ng kanilang unang cardiac event. Kapag kumain ka ng malaking meal, ang digestive system mo ay nangangailangan ng malaking pagtaas sa daloy ng dugo. Ire-redirect ng katawan ang sirkulasyon papunta sa tiyan at bituka. Bahagyang tataas ang heart rate mo. Lalaki ang lagkit ng dugo habang dinadala nito ang nutrients at asukal sa buong sistema. Lahat ng ito ay lumilikha ng malinaw na pagtaas sa blood pressure na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 oras matapos ang huling subo. Sa mas batang katawan, mabilis na humuhupa ang pagtaas na ito. Inaabsorb ng sistema at nagpapatuloy. Ngunit paglampas ng 65, marami sa elasticity ng mga ugat mo ang nawala na. Ang mga dingding na dati, inababanat at lumalawak upang sumalo sa pressure surges, ay ngayon mas matigas, mas makitid, mas resistant. Kaya ang post-meal spike na iyon ay hindi basta lumalambot at nawawala. Ito ay patuloy na tumutulak. At kapag humiga ka ng may mataas pa ring pressure, hindi na pumapasok ang katawan mo sa recovery phase na desperado nitong kailangan. Naalala ko ang isang pasyente. Si Margaret, 71 taong gulang, retiradong guro mula sa Tennessee.
Isang babaeng tunay na nag-aalaga sa sarili. Naglalakad siya tuwing umaga, umiinom ng kanyang gamot sa presyon ng walang palya, at mababa ang kanyang sodium intake. Sa lahat ng sukatan, tama ang ginagawa niya. Ngunit ang kanyang evening readings ay hindi bumababa, gaya ng dapat. Paulit-ulit na ina-adjust ng kanyang doktor ang gamot. Wala pa ring nagtatagal na epekto. Nang sa wakas ay umupo ako kasama siya at isa-isang sinuri ang buong araw niya oras kada oras, naroon lang pala ang sagot. Sa hapagkainan. Tuwing gabi bandang 8:00, nagluluto siya ng kumpletong pagkain. Kanin, protina, minsan tinapay, at palaging may mainit at nakakabusog dahil, ayon sa kanya, nakakatulong iyon para makatulog siya. Pagsapit ng matapos siyang kumain at maupo sa kanyang upuan, halos 9:00 na. Nasa kama na siya pagsapit ng 10:00. Hindi nabibigyan ng pagkakataon ng kanyang katawan na makabawi mula sa pagkain bago dumating ang oras ng pagtulog. Mataas pa rin ang kanyang presyon nang siya'y humiga, mataas habang natutulog, at mataas pa rin paggising. Ang gamot na iniinom niya ay dinisenyo para kontrolin ang pagtaas ng presyon sa araw, hindi para sa isang cardiovascular system na hindi kailanman nakakakuha ng pahinga sa gabi. 2 taon ng tahimik na lumalalang pagkapagod ng mga ugat, at wala ni isang taong nagtanong kung anong oras siya naghahapunan. Iyan ang kalupitan nito. Hindi ito nagpaparamdam. Walang sakit, walang babalang ilaw, walang malinaw na senyales. Gigising ka na lang isang umaga na medyo kakaiba ang pakiramdam. May bigat sa likod ng mga mata, paninigas ng leeg. Isang sandaling pagkalito na nawawala bago mo pa ito mapangalanan at sasabihin mo sa sarili mo na tumatanda ka lang. Hindi ito edad. Isa itong pattern. At ang mga pattern ay maaaring baguhin. Hindi dramatiko ang kailangang pagbabago. Hindi mo kailangang ihinto ang pag-enjoy sa hapunan. Kailangan mo lamang igalang ang orasan na sinusunod ng iyong katawan pagkatapos ng 65. Sikaping tapusin ang pagkain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Kung ang hapunan ang palaging pinakamalaki mong pagkain, unti-unting ilipat ang mas malaking bahagi nito sa tanghalian. Isang mas magaang hapunan, mainit, nakakasapat, ngunit hindi mabigat, ang magbibigay sa iyong digestive system ng oras upang tapusin ang trabaho nito bago hilingin sa iyong puso na magpahinga. Ang pagbabagong ito lamang, sa ilan sa aking mga pasyente, ay nagdulot ng malinaw na pagbaba ng morning blood pressure reading sa loob ng 2 linggo. Hindi dahil sa bagong gamot, kundi dahil sa ibang oras sa orasan. Number 2, pag-inom ng napakakaunting tubig sa araw at pagkatapos ay wala nang inumin paglampas ng 6 p.m. dahil sa takot sa pagbangon sa gabi para umihi. Napakakaraniwan nito sa mga nakatatanda at lubos kong nauunawaan kung bakit ito nangyayari. Ang paggising ng 2, 3, 4 na beses sa isang gabi para umihi ay nakakapagod. Napuputol ang tulog, may panganib na madapa sa dilim, at mas pagod ka pa sa umaga kaysa noong humiga ka. Kaya ang solusyon na tahimik na pinipili ng maraming senior ay simple. Itigil ang pag-inom ng tubig sa gabi. Mukhang lohikal ito. Parang pag-aalaga pa nga sa sarili. Ngunit ang epekto nito sa iyong presyon ng dugo sa gabi ay isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Narito ang pisyolohiya. Kapag ang iyong katawan ay kahit bahagyang dehydrated, hindi matindi, hindi iyong tipong tuyong-tuyo ang bibig, kundi ang pangkaraniwang mababang antas ng dehydrasyon na nararanasan ng mga nakatatanda dahil humihina ang pakiramdam ng uhaw habang tumatanda. Ang iyong dugo ay nagiging mas concentrated, mas malapot. Bumababa ang dami ng likidong dumadaloy sa iyong mga ugat, at bumabawi ang katawan sa paraang alam nito. Hinihigpitan nito ang mga blood vessel upang mapanatili ang presyon, at sinasabi nito sa mga bato na magpanatili ng sodium. Pareho itong nagpapataas ng presyon ng dugo. Ngayon, idagdag mo pa ang katotohanang sadyang nililimitahan mo ang pag-inom ng likido mula pa sa maagang gabi. Pagsapit ng hating gabi, ilang oras nang lumalapot ang iyong dugo. Ilang oras nang nagko-compensate ang iyong mga ugat. At ang iyong puso, na dapat sana'y nagpapahinga, ay tahimik na nagtatrabaho ng mas mabigat kaysa nararapat sa oras na dapat ay nagpapagaling ang iyong tulog. I treated a man named Gerald, 74 years old, a retired electrician from Georgia. Strong man, proud of his independence, the kind of person who never complained about anything until something genuinely stopped him in his tracks. He came to me after his cardiologist flagged consistently high early morning blood pressure readings, numbers that made no sense given how well he managed his diet
and how faithfully he took his evening medication. When I asked him about his water habits, he almost laughed. He said he had not had anything to drink after 5 in the afternoon in nearly 3 years. His logic was sound from his perspective. He had been waking up twice a night to urinate. It was disturbing his wife's sleep, and he had decided the simplest solution was to simply cut off fluids early. Problem solved, he thought. But his body had spent 3 years going to bed in a state of progressive dehydration. His kidneys, working with less fluid than they needed, had been holding on to sodium at night. His vessels had been quietly constricting for hours before he ever closed his eyes. By 2 or 3 in the morning, his blood pressure was reaching levels that would alarm any physician, and he was sleeping right through every one of those surges, completely unaware. His morning blood pressure was not a morning problem. It was the accumulated result of 8 hours of nighttime compensation for a body that had been quietly dehydrating since mid-afternoon. The answer was not to force large amounts of water at night, which would indeed worsen the bathroom disruptions he was trying to avoid. The answer was consistent, steady hydration throughout the day, particularly in the morning and early afternoon, so that the body arrived at evening already adequately balanced. A small glass of water with his evening medication, nothing more. His morning readings improved significantly within the first month, without any change to his prescription. The lesson is not that you must drink water at night. The lesson is that by the time evening arrives, the damage from the day's dehydration is already well underway. Your body does not wait until bedtime to begin reacting to low fluid levels. It starts compensating hours earlier, and your sleeping heart pays the price. Drink consistently and generously in the morning. Keep a glass nearby through the afternoon. Taper naturally toward evening. Do not cut off abruptly. This is not a difficult change. But for an older body navigating the thin line between adequate circulation and the kind of pressure that strains fragile vessels, it matters more than most people ever imagine. Number 3. Checking your phone or watching the news within the last hour before sleep. I want you to think carefully about the last thing your mind absorbed before you fell asleep last night. Was it calm? Was it quiet? Or was it a headline? Something upsetting, something worrying, something that sent a flicker of anxiety through your chest before you turned off the light and told yourself you were fine. Because that flicker is not nothing. In the body of someone over 65, that flicker has a measurable cardiovascular cost. Here is what happens in the hour before sleep that most people do not fully appreciate. Your body is in the process of transitioning its nervous system from daytime alert mode into nighttime recovery mode. Cortisol levels are supposed to be falling. Heart rate is supposed to be slowing. Blood pressure is supposed to begin its gradual descent toward that nocturnal dipping state your arteries depend on for rest and repair. This transition is not automatic. It is sensitive. It can be disrupted. And nothing disrupts it more reliably in older adults than emotional stimulation delivered through a screen in the final hour before sleep. When your eyes read a distressing headline, when a social media argument catches your attention, when a family email arrives with difficult news, your brain does not know the difference between a threat on a screen and a threat in the room. It responds the same way. Cortisol rises, adrenaline follows, your blood vessels constrict, your heart rate ticks upward. The entire careful biological process of winding down is interrupted, sometimes for 30 minutes, sometimes for the entire night. And here's what makes this particularly dangerous past the age of 65. The body's ability to recover from these stress spikes slows considerably with age. A younger nervous system can absorb a stressful stimulus at 10 o'clock and still find its way to a calm sleep state by 11. An older nervous system may still be processing that stimulus at midnight, at 2 in the morning, sometimes right through until the alarm sounds. I once worked with a woman named Dorothy, 68 years old, a retired accountant from North Carolina. Sharp, organized, the kind of person who had a system for everything. She slept 7 hours every night without exception, took her medication at the same time each evening, and could not understand why her blood pressure remained stubbornly high despite doing everything her cardiologist recommended. We talked for a long time before she mentioned, almost as an afterthought, that she liked to catch up on the news before bed. Not for long, she said. Maybe 30 minutes, sometimes a little more if something was happening in the world. She found it kept her informed. It gave her a sense of control over things she could not otherwise manage.
What it was actually doing was handing her nervous system a series of unresolvable threats at the precise moment her body needed to disengage from exactly that kind of processing. She was not sleeping poorly because of her age. She was sleeping poorly because her brain was being asked to stand guard all night over problems it had been handed at 10:30 and given no tools to solve. And a brain on guard does not allow a body to rest. Blood pressure does not dip when the nervous system believes there is something worth monitoring. When she moved her news consumption to the afternoon and replaced her pre-sleep hour with something genuinely quiet, reading, gentle music, simply sitting without a screen, her sleep changed within days. Her morning blood pressure readings, which had resisted 2 medication adjustments, began to fall on their own. Not dramatically, not overnight, but consistently, measurably, in the direction her cardiologist had been trying to move them for 2 years with prescriptions alone. The screen was not the only problem, but removing it from that final hour gave her body the permission it had been waiting for. This is what I want you to carry from everything we have covered today. After 65, your nighttime hours are not simply the absence of daytime. They are an active biological process, one that your heart, your arteries, your kidneys, and your nervous system depend on to repair the wear of the day and prepare for the demands of tomorrow. When that process is disrupted, night after night, by habits that feel too ordinary to question, the cost accumulates in ways that no medication fully addresses. A heavy meal eaten too late. A body quietly dehydrating through the evening hours. A mind handed distressing information at the moment it was trying to let go. None of these feel like medical events. None of them will show up on a scan or trigger an alarm. But inside the vessels of someone over 65, they add up. They compound. They quietly narrow the margin between a body that is managing and a body that is approaching its limit. And the painful truth, the one I have watched repeat itself across 30 years of practice, is that most people only discover this margin exists after it has already been crossed. After the morning when something feels wrong. After the scan that shows what years of nighttime pressure have left behind. After the conversation no family wants to have. You are watching this today, which means you still have time on the right side of that line. The changes required are not expensive. They are not complicated. Eat earlier, hydrate consistently through the day. Protect the final hour before sleep with the same seriousness you give to your medication schedule. These are not suggestions to consider alongside everything else. For a body over 65, they are the difference between a cardiovascular system that is recovering at night and one that is quietly struggling. Your arteries do not get a day off, but you can give them a night of genuine rest, starting tonight. If this reached you, please share it with someone you care about. Because the people most at risk are often the ones least likely to search for this information themselves. Like this video, subscribe, and leave a comment below. Tell me which of these habits you recognized in your own routine. Your answer might help someone else see themselves in it too.